Sa isang tahimik at liblib na baryong napapaligiran ng malalawak na bukirin at matataas na puno ng nyog, doon namumuhay ang pamilya ni Ariel. Simple lamang ang kanilang tahanan. Isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at pawid. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa bubong. Kapag tag-init naman, matindi ang init sa loob. Ngunit sa kabila nito, puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Ang ama ni Ariel na si Mang Dionisio ay isang magsasaka. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na siya upang magtungo sa bukid. Bitbit ang kanyang lumang itak at pagod na katawan. Sinisimulan niya ang maghapong trabaho sa lupang hindi naman niya pag-aari. Sa bawat hampas ng araw at bawat patak ng pawis, umaasa siyang may maiuwi siyang sapat na kita para sa kanyang pamilya. Subalit kadalasan, kulang pa rin ito para sa kanilang pangangailangan. Samantala, ang ina ni Ariel na si Aling Pasita ay isang masipag na babae. Siya ang naglalako ng mga gulay na galing sa bukid na pinagtatrabahuan ng kanyang asawa. Araw-araw, dala ang bilao at basket, umiikot siya sa baryo upang magbenta. Kahit tirik ang araw o umulan, hindi siya tumitigil. Alam niyang kailangan niyang kumilos upang may maihain silang pagkain sa habag. Sa murang edad, nasaksihan na ni Ariel ang hirap ng buhay. Nakikita niya kung paanong mabilis na tumanda ang kanyang mga magulang. Ang dating malakas na pangangatawan ni Mang Dionisio ay unti-unti nang nanghina. At ang masiglang ngiti ni Aling Pasita ay napapalitan na ng pagod at pag-aalala. Tuwing gabi, habang sila'y sabay-sabay na kumakain ng simpleng ulam, tahimik lamang si Ariel, nagmamasid at nag-iisip. Balang araw, bulong niya, iaahon ko rin sila sa kahirapan. Sa kabila ng kanilang kalagayan, pinilit pa rin ng kanyang mga magulang na makapag-aral si Ariel. Kahit kapos sa pera, sinisigurado nilang may baon siya. Minsan ay tinapay. Minsan naman ay kung ano lang ang meron. May mga araw na naglalakad lamang si Ariel, ilang kilometro papunta sa paaralan, dahil wala siyang pamasahe. Ngunit hindi yun naging hadlang sa kanyang pag-aaral. Masipag at determinado si Ariel. Lagi siyang nakikinig sa klase at nagsusumikap na matuto. Alam niyang ang edukasyon ang tanging paraan upang mabago ang kanilang buhay. Sa bawat pahina ng kanyang libro, nakikita niya ang pag-asa. Pag-asang balang araw ay hindi na kailangang magbabad sa araw ang kanyang ama at hindi na kailangang maglako ng gulay ang kanyang ina. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama na pagod mula sa bukid, mas tumibay ang kanyang loob. Lumapit siya rito at tinulungan itong buhati ng mga kagamitan. Tay, tulungan ko na po kayo, sabi niya. Ngumiti si Mang Dionisio kahit halatang pagod. Wag na anak, mag-aral ka lang ng mabuti. Yan na ang pinakamalaking tulong mo sa amin. Ngunit sa puso ni Ariel, alam niyang hindi sapat iyon. Gusto niyang gawin ng higit pa. Sa simpleng baryong iyon, sa gitna ng kahirapan at pagsubok, unti-unting nabubuo ang isang pangarap. Isang pangarap na hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa pamilya. At ang pangarap na iyon ang magsisilbing ilaw ni Ariel sa madilim na landas na kanyang tatahakin. Habang lumilipas ang mga taon, lalong tumitibay ang determinasyon ni Ariel na baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Sa bawat araw na siya'y pumapasok sa paaralan, hindi lamang aral ang kanyang dala, kung hindi pangarap at pag-asa para sa kanyang pamilya. Maaga siyang gumigising tuwing umaga, bago pa tuluyang sumikat ang araw. Tumutulong muna siya sa mga gawaing bahay, nagigib ng tubig, nagwawalis ng bakuran, at kung minsan ay sumasama pa sa kanyang amang si Mang Dionisio upang tumulong sa bukid kahit papaano. Pagkatapos nito, mabilis siyang maghahanda upang pumasok sa paaralan.
Kadalasan ay walang laman ang kanyang tiyan. Hindi naging madali ang kanyang pag-aaral. May mga pagkakataong wala siyang baon. Kaya tinitiis na lamang niya ang gutom hanggang sa makauwi. Minsan naman, lumang-luma na ang kanyang mga gamit. Ang bag niyang may punit, ang lapis na halos pudpud na, at ang mga papel na paulit-ulit niyang ginagamit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nawalan ng gana. Sa loob ng silid-aralan, tahimik ngunit aktibo si Ariel. Nakikinig siyang mabuti sa kanyang guro. Nagsusulat ng mga aralin at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maintindihan ang bawat leksyon. Para sa kanya, ang edukasyon ang tanging susi upang makaahon sila sa kahirapan. Isang araw, napansin ng kanyang guro ang kanyang sipag. Ariel, Wika nito. napakagaling mong mag-aral. Ipagpatuloy mo lang yan ha. Malayo ang mararating mo. Ngumiti si Ariel ngunit sa loob niya'y may halong lungkot. Alam niyang hindi sapat ang sipag kung walang pagkakataon. Ngunit pinili niyang kumapit sa pag-asa. Sa kanilang tahanan, patuloy pa rin ang sakripisyo ng kanyang mga magulang. Si Aling Pasita ay mas lalo pang nagsikap sa paglalako ng gulay. Kahit madalas ay umuwi siyang halos walang kinikita. Si Mang Dionisio naman ay patuloy sa pagtatrabaho sa bukid kahit ramdam na ang pananakit ng kanyang katawan. Isang gabi, habang sila'y kumakain ng simpleng hapunan, napansin ni Ariel ang tahimik na paghinga ng kanyang ama at ang pagod na mukha ng kanyang ina. Parang biglang sumikip ang kanyang dibdib. "Nay, Tay," mahina niyang sabi. "Pag nakapagtapos na po ako, hindi na po kayo mahihirapan." Nagkatinginan ng mag-asawa. Ngumiti si Aling Pasita at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Anak, sapat na sa amin na makita kang nagsisikap. Sagot nito. Ngunit sa puso ni Ariel, may mas malalim na pangako. Hindi lang siya magsisikap, kung hindi magtatagumpay siya sa kanyang buhay. Dumating ang huling taon niya sa high school. Mas lalo siyang nagsumikap dahil alam niyang ito ang magiging simula ng malaking laban. Kahit pagod at hirap, hindi siya sumuko. Pinagbuti niya ang bawat pagsusulit, bawat proyekto, bawat aralin, at sa wakas, dumating ang araw ng kanyang pagtatapos. Habang suot niya ang kanyang toga, hindi niya maiwasang mapaluha. Sa harap niya, nakita niya ang kanyang magulang. Nakangiti, puno ng pagmamalaki. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang saya ng tagumpay. Ngunit alam niyang simula pa lamang iyon. Pagkatapos ng seremonya, tahimik siyang tumingin sa malayo. Sa isip niya, malinaw na ang susunod niyang hakbang. Kailangan kong lumawas ng Maynila, bulong niya sa sarili. Hindi ito magiging madali. Alam niyang maraming pagsubok ang naghihintay sa kanya. Ngunit para sa kanyang mga magulang, handa siyang harapin ang lahat. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanilang maliit na kubo, ipinikit niya ang kanyang mga mata at mahigpit na hinawakan ang kanyang pangarap. Ito na ang simula ng mas malaking laban. Isang laban na magdadala sa kanya papalayo sa kanyang tahanan. Ngunit mas maglalapit sa kanyang pangarap. Hindi naging madali para kay Ariel ang sabihin sa kanyang mga magulang ang kanyang balak na lumuwas ng Maynila. Ilang gabi niya itong pinag-isipan. Paulit-ulit na binubuo sa kanyang isipan ng mga salitang kanyang sasabihin. Alam niyang hindi ito basta desisyon lamang. Ito ay hakbang na maglalayo sa kanya sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang sila'y magkakasamang kumakain ng hapunan, naglakas loob siya. "Nay, Tay, isasabihin po sana ako." May hina ngunit matatag niyang wika. Napatingin sa kanya sina Mang Dionisio at Aling Pasita. Ano yon, anak? Tanong ni Aling Pasita. Huminga ng malalim si Ariel. "Nay, Tay, gusto ko po sanang lumuwas ng Maynila. Maghahanap po ako ng trabaho para makatulong sa inyo." Biglang natahimik ang paligid. Tanging tunog ng hangin sa labas ang maririnig. Napabuntong hininga si Mang Dionisio
Habang si Aling Pasita naman ay tila nabigla sa kanyang narinig. Anak, Nanginginig na wika ni Aling Pasita. napakalaki ng Maynila at wala kang kakilala doon. Baka kung mapano ka. Ramdam ni Ariel ang takot sa boses ng kanyang ina. Ngunit mas malakas ang kanyang determinasyon. Nay, kaya ko po. Kailangan ko pong subukan. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Hindi ko na po kayang makita kayong nahihirapan araw-araw. Napayuko si Mang Dionisio. Alam niyang tama ang sinasabi ng kanyang anak. Ngunit bilang ama, mahirap tanggapin na mapapalayo ito. Sigurado ka ba, anak? Tanong niya. Opo, itay. Sagot ni Ariel. Para po sa inyo ito. Para sa atin po. Napaluha si Aling Pasita. Lumapit siya kay Ariel at hinawakan ang kanyang kamay. Anak, kung ito ang gusto mo, hindi ka namin pipigilan. Pero mag-iingat ka palagi doon, ha? Huwag mong kalimutang umuwi. Sa mga salitang iyon, tuluyan ang bumuhos ang emosyon sa kanilang munting tahanan. Yakap-yakap ni Aling Pasita ang kanyang anak, habang si Mang Dionisio naman ay tahimik lamang na nakatingin. Pinipigilan ang kanyang luha. Kinabukasan, nagsimula ang paghahanda ni Ariel. Wala siyang gaanong dala. Ilang damit, kaunting pera, at baon na pag-asa. Bago siya umalis, humarap siya sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, pangako po, babalik po ako. Hindi ko po kayo bibiguin. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Mag-iingat ka, anak, ha? Tinapik naman siya sa balikat ng kanyang amang si Mang Dionisio. Lagi mong tatandaan kung saan ka nanggaling. Habang naglalakad papalayo sa kanilang bahay, hindi maiwasan ni Ariel na lumingon. Nakita niya ang kanyang mga magulang na nakatayo sa pintuan. Nakatingin sa kanya. At sa sandaling iyon, naharamdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit hindi siya tumigil. Bawat hakbang niya palayo sa kanilang tahanan ay may kasamang pangarap. Kahit puno ng takot at pangamba ang kanyang puso, pinili niyang magpatuloy. Habang unti-unting nawawala sa kanyang paningin ang kanilang kubo, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag at bumulong sa sarili. Para sa inyo ito, Nay, Tay. At sa kanyang pag-alis, nagsimula na ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang paglalakbay na puno ng pagsubok. Ngunit may dalang pag-asa na balang araw. Babalik siya hindi bilang isang simpleng anak, kung hindi bilang isang matagumpay. Doon sa Maynila, pagbaba pa lamang ng bus, agad na sinalubong si Ariel ng kakaibang mundo. Ibang-iba ito sa tahimik na baryo na kanyang kinalakihan. Dito, walang tigil ang ingay ng sasakyan, ang sigawan ng mga tao, at ang mabilis na takbo ng buhay. Parang lahat ay nagmamadali at tila walang oras para huminto. Napahigpit ang hawak ni Ariel sa kanyang bag. Ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman na mag-isa na siya. Kayang-kaya ko to, pulong niya sa kanyang sarili. Pilit na pinapalakas ang loob. Ngunit hindi naging madali ang kanyang mga unang araw. Wala siyang kakilala. Wala ring matitirhan. Ilang gabi siyang natulog sa gilid ng kalsada. Minsan ay sa waiting shed. At kung minsan naman, ay sa harap ng mga saradong tindahan. Tinitiis niya ang gutom at ang lamig ng gabi, habang pinipilit na huwag mawala ng pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang gumising upang maghanap ng trabaho. Pinuntahan niya ang iba't ibang establishmento, mga tindahan, karinderiya, at construction site. Ngunit kadalasan, iisa lamang ang sagot na kanyang naririnig. Wala kaming bakante dito, boy. Sa bawat pagtanggi, unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Dumating pa sa punto na napaupo siya sa isang bangketa. Pagod na pagod at halos mawala na ng pag-asa. Baka mali ang desisyon ko, bulong niya, habang nakatingin sa malayo. Naalala niya ang kanyang mga magulang.
si Mang Dionisio na patuloy na nagpubungkal ng lupa sa ilalim ng init ng araw, at si Aling Pasita na naglalako ng gulay kahit pagod na. Sa alaala nilang iyon, biglang tumibay ang kanyang loob. Hindi ako susuko, matatag niyang sabi. At doon nagsimula ang kanyang tunay na laban. Sa wakas, may isang construction site na tumanggap sa kanya bilang kargador. Mabigat ang trabaho. Maghapon siya nagbubuhat ng semento at ng bakal. Nanginginig ang kanyang katawan sa pagod. At madalas ay masakit ang kanyang likod. Ngunit tiniis niya ito. Hindi nagtagal. Napalipat siya ng trabaho bilang dispatcher. Sa gitna ng init at usok ng kalsada, sumisigaw siya upang magtawag ng pasahero. Minsan ay pinapagalitan. Minsan ay tinataboy. Ngunit patuloy pa rin siya. May mga pagkakataon ring nagiging takuhugas siya ng plato sa isang maliit na kainan. Dito, kahit paulit-ulit ang gawain at basa ang kanyang mga kamay, nagpapasalamat pa rin siya. Dahil may kaunting kita. Sa gabi, kapag wala na siyang trabaho, naglalako naman siya ng sigarilyo sa mga kalsada. Kahit mapanganib, ginagawa niya ito upang may pangdagdag sa kanyang kita. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay si Ariel. Natutunan niyang makibagay sa lungsod, harapin ang takot at lumaban sa bawat hamon. Ngunit hindi nawawala ang kanyang pangamba. May mga gabi na nakahiga siya sa matigas na sahig, nakatingin sa kisame, at iniisip, paano kung umuwi akong walang narating? Ngunit sa kabila ng lahat, pinipili niyang bumangon kinabukasan. Dahil sa puso niya, malinaw ang kanyang dahilan. Hindi siya lumuwas para sumuko. Lumuwas siya upang magtagumpay. Araw-araw ay tila isang matinding pagsubok ang buhay ni Ariel sa Maynila. Walang kasiguraduhan ang kanyang mga trabaho. At kadalasan, kung saan siya abutan ng pagkakataon, doon siya kumakapit. Ngunit sa kabila ng pagod at hirap, hindi niya kailanman nakalimutan ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang kanyang pamilya. Mula sa pagiging kargador, dispatcher at tagugas ng plato, natutunan ni Ariel ang iba't ibang uri ng trabaho. Hindi man permanente ang mga ito, tinanggap niya ang bawat pagkakataon na kumita kahit kaunti. May mga araw na halos hindi siya makakain ng maayos. Ngunit mas iniisip pa rin niya kung papaano siyang makapagpapadala sa probinsya. Tuwing sumasahod siya, kahit maliit lamang, agad niyang itinatabi ang bahagi nito para kina Mang Dionisio at Aling Pasita. Hindi man kalakihan ang kanyang naipapadala, alam niyang malaking tulong na ito sa kanyang mga magulang. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho sa isang karinderya, pagod na pagod siyang naupo sa likod ng kusina. Basa ang kanyang mga kamay, at ramdam niya ang hapdi dahil sa matagal na pagbabad sa tubig. Ganito ba talaga kahirap ang buhay dito? Mahina niyang sambit. Ngunit agad niyang pinawi ang kanyang pagod nang maalala ang mukha ng kanyang ina at pati na rin ang kanyang ama. Ang simpleng ngiti ng mga ito tuwing nakakatanggap ng kanyang padala ay sapat na upang bigyan siya ng lakas. Hindi rin naging madali ang pakikitungo sa ibang tao. May mga pagkakataong minamalit siya dahil sa kanyang itsura o trabaho. May mga pagkakataong napapagalitan siya kahit hindi niya kasalanan. Ngunit sa halip na sumuko, mas pinili niyang magtiis. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob, sabi niya sa sarili. Sa paglipas ng mga buwan, mas naging matatag si Ariel. Natutunan niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Maging pasensyoso at magpursige kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Isang araw, habang siya'y naglalako ng sigarilyo sa kalsada, may isang lalaking lumapit sa kanya. Magkano? Tanong nito. 20 po, sagot ni Ariel. Binili ng lalaki ang sigarilyo at pinagmasdan siya sandali. Mukhang bata ka pa. Bakit ganito ang trabaho mo? Sandaling natahimik si Ariel.
Hindi niya alam kung papaanong sasagutin ang tanong na yon. Ngunit sa huli, ngumiti siya. Para po sa pamilya ko, sagot niya. Tumango ang lalaki. Tila nauunawaan ang kanyang sitwasyon. Ngunit si Ariel, hindi niya na yun pinansin pa. Sanay na siyang marinig ang mga ganitong tanong. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring tumitibay ang kanyang loob. May mga gabi na naiiyak siya sa pagod at lungkot. Miss na niya ang kanyang pamilya. Ang simpleng hapunan, ang tahimik na baryo, at ang presensya ng kanyang mga magulang. Ngunit sa tuwing naiisip niyang may umaasa sa kanya, pinipili niyang lumaban. Konti na lang, kakayanin ko rin to, bulong niya. Di man niya alam kung kailan darating ang kanyang tagumpay. Isang bagay ang sigurado, hindi siya titigil hanggat hindi niya natutupad ang kanyang pangarap. Sa gitna ng hirap at sakripisyo, unti-unting hinuhubog si Ariel ng kanyang mga karanasan. At sa bawat patak ng pawis at luha, mas lalo siyang lumalapit sa kanyang minimithing tagumpay. Sa kabila ng sunod-sunod na hirap na pinagdaanan ni Ariel, hindi siya tumigil sa paghahanap ng mas maayos na oportunidad. Isang araw, napadpad siya sa isang maliit ngunit maayos na restaurant sa Maynila. Dahil kailangan nila ng tauhan, agad siyang tinanggap bilang isang janitor. Hindi man ito ang kanyang pinapangarap na trabaho, tinanggap niya ito ng buong puso. Para kay Ariel, kahit anong marangal na trabaho ay mahalaga, lalo na kung ito ay makakatulong sa kanyang pamilya. Araw-araw, maaga siyang pumapasok upang linisin ang buong restaurant. Nagwawalis, nagmamap, at nagtatapon ng basura. At sinisiguradong maayos ang paligid bago dumating ang mga customer. Kahit paulit-ulit ang kanyang ginagawa niya ito ng may dedikasyon at sipag. Hindi nagtagal, napansin siya ng may-ari ng restaurant. Isang mabait at mapagmasid na negosyante. Madalas nitong makita si Ariel na kahit pagod na, ay patuloy pa ring nagtatrabaho ng maayos at may respeto sa lahat. Isang gabi, matapos ang kanyang shift, tinawag siya ng may-ari. Ariel, wika nito. Patagal na kitang pinagmamasdan. Napakasipag at maaasahan mo. Nagulat si Ariel. Hindi niya inaasahan na may nakakapansin sa kanyang pagsusumikap. Salamat po, mahina niyang sagot. Ngumiti ang negosyante. May gusto sana akong ialok sa iyo, iho. Napatingin si Ariel, puno ng pagtataka. Gusto kitang tulungan. Bibigyan kita ng mas maayos na trabaho rito. At kung papayag ka gusto kitang pag-aralin. Parang tumigil ang mundo ni Ariel sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala. Ang matagal niyang pinapangarap, ang makapag-aral muli, ay biglang nasa harapan na niya. Po? Totoo po ba yan? Nanginginig niyang tanong. Oo, sagot ng negosyante. Nakikita ko ang sipag at determinasyon mo. Sayang kung hindi mo ipagpapatuloy ang pag-aaral mo, iho. Napayoko si Ariel. Hindi mapigilan ang pagluha. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng pag-asa. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Buong puso niyang sabi. Mula sa araw na yon, nagbago na ang takbo ng buhay ni Ariel. Nagsimula siyang magtrabaho sa mas maayos na posisyon sa restaurant. Habang unti-unti rin siyang inihahanda upang makabalik sa pag-aaral. Ngunit may isang bagay siyang piniling gawin. Hindi niya ito kaagad sinabi kina Mang Dionisio at Aling Pasita. Hintayin ko muna ang tamang panahon, sabi niya sa sarili. Ayaw niyang umasa ang kanyang mga magulang nang wala pang kasiguraduhan. Gusto niyang siguraduhin na matatapos niya ang kanyang sinimulan bago niya ibahagi ang balita. Hindi naging madali ang kanyang bagong landas. Kailangan niyang pagsabayin ng trabaho
at pati na rin ang kanyang pag-aaral. Mas lalong naging mahirap ang kanyang araw-araw na rutina. Trabaho sa umaga, aral sa gabi. Ngunit hindi siya mareklamo at hindi siya nagrereklamo. Sa bawat pahina ng kanyang libro, sa bawat oras ng kanyang pag-aaral, nararamdaman niya na unti-unti na siyang lumalapit sa kanyang pangarap. At balang araw, bulong niya, ipagmamalaki ako ni nanay at tatay. Sa gitna ng lungsod na minsang nagdulot sa kanya ng takot at pangamba, natagpuan ni Ariel ang isang pagkakataon. Isang pagkakataong magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi naging madali ang bagong yugto ng buhay ni Ariel. Kung noon ay hirap siya sa paghahanap ng trabaho, ngayon naman ay mas mabigat ang kanyang responsibilidad, ang pagsabayin ng kanyang pagtatrabaho at pag-aaral. Sa umaga ay maaga siyang gumigising upang pumasok sa restaurant. Mas maayos na ang kanyang posisyon ngayon, ngunit hindi pa rin biro ang trabaho. Kailangan niyang maging mabilis, maingat, at laging handa sa anumang utos. Pagkatapos ng kanyang shift, halos wala na siyang oras magpahinga dahil diretso naman siya sa paaralan. Sa gabi, habang ang iba ay nagpapahinga na, si Ariel ay nakaupo sa isang sulok. Hawak ang kanyang mga libro. Pilit niyang inuunawa ang bawat aralin kahit inaantok na at pagod na ang kanyang katawan. May mga pagkakataon na napapapikit siya sa sobrang antok. Hindi pwede. Kailangan kong matapos to, bulong niya, habang pinipilit na imulat ang kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, hindi niya pinabayaan ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya. Patuloy pa rin siyang nagpapadala ng pera na kinikita niya. Kahit pagod na siya, sinisigurado niyang may naitatabi siyang pera para sa kanila. Sa probinsya, hindi alam ng kanyang mga magulang ang tunay niyang kalagayan. Ang alam lamang nila ay nagtatrabaho ang kanilang anak sa Maynila. Hindi nila alam na gabi-gabi nilalabanan ni Ariel ang pagod at antok upang makapag-aral. Isang gabi, habang siya'y nagbabasa, napahinto siya at napatingin sa malayo. Nay, Tay, para po ito sa inyo. Mahina niyang sambit. Ang mga alaala ng kanyang pamilya ang nagsisilbing lakas niya sa bawat araw. Sa tuwing gusto niya ng sumuko, iniisip niya ang kanilang paghihirap. At sapat na yon upang muling tumayo at lumaban. Lumipas ang mga buwan, hanggang sa maging taon. Unti-unting namunga ang kanyang pagsisikap. Nakakapasa na siya sa kanyang mga asignatura at lalo pang tumitibay ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Hanggang sa dumating ang huling taon ng kanyang pag-aaral. Mas lalo niyang pinaghigpitan ang kanyang oras. Halos wala na siyang tulog. Ngunit hindi niya yun iniinda. Para kay Ariel, ang bawat pagod ay may katumbas na pangarap. Isang araw, habang pauwi siya mula sa paaralan, napangiti siya. Malapit na, sabi niya sa sarili. Malapit na niyang maabot ang kanyang pangarap. Ito ay ang makapagtapos. Dito niya naisip ang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Susurpresahin ko sila, bulong niya, may ngiti sa labi. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tumawag sa kanilang kapitbahay na si Aling Liza. Aling Liza, pwede ko po bang makausap si nanay? Ako po ito si Ariel, pakiusap niya. Ilang sandali, narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang ina. Anak, kamusta ka na? Masayang tanong ni Aling Pasita. Napangiti si Ariel, kahit may bahid ng lungkot. Nay, magpapadala po ako ng pera. Gusto ko po sana kayong makaluwas dito ni tatay. Kakain po tayo sa isang magandang kainan dito sa Maynila. Naku anak, wag na. Sagot ng kanyang ina. Sayang ang pamasahe. Ikaw na lang ang umuwi dito anak. Miss na miss ka na namin ng tatay mo. Napapikit si Ariel. Pinigilan ng kanyang emosyon. Opo nay, uuwi po ako. Pero gusto ko po muna kayong pumunta dito. Pakiusap po. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Sige anak,
kung yan ang gusto mo. Pagkababa ng tawag, napahawak si Ariel sa kanyang dibdib. Hindi alam ng kanyang mga magulang na ang simpleng paanyayang iyon ay may dalang napakalaking sorpresa. Sa wakas, malapit na niyang ipakita sa kanila ang bunga ng kanyang sakripisyo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya, handa na siya. Dumating ang pinakahihintay na araw sa buhay ni Ariel, ang araw ng kanyang pagtatapos. Maaga pa lamang ay gising na siya. Tahimik na nakaupo habang hawak ang kanyang toga. Hindi niya maiwasang balikan ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang gutom, ang pagod, lungkot, at pati na rin sakripisyo. Lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Ngunit mas mahalaga sa kanya ang darating pa lamang. Ang pagkikita nila ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, kakarating pa lamang sa Maynila ni Mang Dionisio at Aling Pasita. Halata sa kanilang mga mukha ang pagkamangha at kaba. Ngayon lamang sila nakatungtong sa ganoong kalaking lungsod. Ang laki pala talaga dito. Mahinang sabi ni Aling Pasita, habang palingalinga. Basta hanapin natin si Ariel, tugon naman ni Mang Dionisio. Ilang sandali pa, nakita nila ang kanilang anak na papalapit. Agad nila itong niyakap ng mahigpit. Anak, miss na miss ka na namin. Umiiyak na wika ni Aling Pasita. Miss na miss ko na rin po kayo, Nay, Tay, sagot ni Ariel. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Hindi nagtagal, niyaya sila ni Ariel na sumama sa kanya. Tara po, Nay, Tay, may pupuntahan po tayo. Hindi ba tayo kakain muna? Tanong ni Mang Dionisio. Napangiti si Ariel. Kakain din po tayo, Tay, pero may mas importante po muna. Sumakay sila sa isang sasakyan hanggang sa makarating sa isang malaking gusali. Nagtaka ang kanyang mga magulang nang makita ang dami ng tao. May mga estudyanteng nakatoga, may mga magulang na may dalang bulaklak, at may mga kamera na nakatutok sa entablado. Anak, saan tayo? Nagtatakang tanong ni Aling Pasita. Hindi kaagad sumagot si Ariel. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at ama at dahan-dahan silang inakay papasok. Pagpasok nila, mas lalo silang nagtaka. Hanggang sa marinig nila ang isang pangalan na tinatawag sa entablado. Dahil doon ay napalingon sila. At doon nila nakita ang kanilang anak. Nakasuot ng toga, handang umakyat sa entablado. Parang tumigil ang kanilang mundo. Anak? Nanginginig na wika ni Aling Pasita. Hindi na napigilan ni Mang Dionisio ang kanyang luha. Nakapagtapos ka, anak? Ngumiti si Ariel habang lumuluha rin. Opo, Nay, Tay, para po ito sa inyo. Para po sa atin. Sa sandaling iyon, bumuhos ang emosyon. Niyakap nila ang isa't isa habang umiiyak. Luha ng saya, ng gulat, at ng pagmamalaki. Hindi nila akalaing ang anak nilang inaakala nilang simpleng nagtatrabaho lamang sa Maynila ay lihim palang pinagsabay ang trabaho at pag-aaral. Habang inaakyat ni Ariel ang entablado upang tanggapin ang kanyang diploma, nakatingin sa kanya ang kanyang mga magulang. Punong-puno ng saya, pagmamahal, at paghanga ang kanilang mga mata. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang lahat ng sakripisyo, ang pawis ng kanyang ama, ang pagod ng kanyang ina, at ang kanyang sariling pagtitiis. Pagkababa niya, muli niyang nilapitan ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, hindi pa po ito katapusan. Simula pa lamang po ito. Ngumiti si Mang Dionisio. Anak, sobra na ang nagawa mo. Ipinagmamalaki ka namin, anak. Hinawakan ni Aling Pasita ang kanyang mukha. Tatupad mo na ang pangarap mo at ang pangarap namin para sa'yo. Sa gitna ng ingay at saya, tahimik na napangiti si Ariel. Sa wakas, natupad na rin ang kanyang pangarap. Hindi lamang ang makapagtapos, kung hindi ang maiahon ng kanyang pamilya mula sa kahirapan. At sa araw na yon,
Napatunayan niya na ang sipag, tiyaga at pagmamahal sa pamilya ay kayang magpabago ng kapalaran. Isang simpleng anak mula sa probinsya, ngayon ay isang simbolo ng pag-asa at tagumpay. Mula nga noon, tila nagbago na ang takbo ng buhay ng pamilya ni Ariel. Ang dating pangarap lamang ay unti-unti nang nagiging realidad. Nanatili muna sa Maynila sina Mang Dionisio at Aling Pasita ng ilang araw. Sa unang pagkakataon, naranasan nilang magpahinga ng hindi iniisip ang bukid at ang paglalako ng gulay. Ipinasyal sila ni Ariel sa iba't ibang lugar. Mga simpleng karanasan na para sa iba ay pangkaraniwan lamang, ngunit para sa kanila ay napakalaking biyaya na ito. Habang naglalakad sila sa isang parke, napansin ni Ariel ang kakaibang sigla sa kanyang mga magulang. Mas magaan ang kanilang mga ngiti at tila nawala kahit papaano ang bigat na matagal na nilang dinadala. "Nay, Tay," wika ni Ariel. "Hindi niyo na po kailangang bumalik sa dating hirap. Ako na po ang bahala sa inyo." Napatingin sa kanya si Mang Dionisio. "Anak, hindi naman namin hinihingi yan. Sapat na sa amin na makita kang maayos ang iyong buhay." Ngumiti si Ariel. "Alam ko po, Itay, pero gusto ko po ito. Panahon na po para ako naman po ang mag-alaga sa inyo." Napaluha si Aling Pasita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa labis na tuwa. Pagkaraan ng ilang araw, umuwi muna sila sa probinsya. Ngunit hindi na tulad ng dati ang kanilang pagbabalik. Hindi na sila babalik bilang isang pamilyang puno ng pangamba, kung hindi bilang isang pamilyang may bagong pag-asa. Unti-unting tinupad ni Ariel ang kanyang mga pangako. Tinulungan niyang mapagawa ang kanilang maliit na bahay. Mula sa pawid, ito ay naging matibay at maayos na tahanan. Hindi man sobrang rangya, ngunit sapat upang maging komportable ang kanyang mga magulang. Hindi na rin kinakailangang magtrabaho ng mabigat ni Mang Dionisio sa bukid. At si Aling Pasita naman ay hindi na kailangang maglako araw-araw sa ilalim ng init ng araw. Sa wakas, natikman nila ang bunga ng kanilang mga sakripisyo. Samantala, si Ariel ay patuloy na nagsisikap sa kanyang trabaho sa Maynila. Hindi siya tumigil sa pangarap. Bagkus, mas lalo pa niya itong pinalawak. Nais niyang hindi lamang ang kanyang pamilyang matulungan, kung hindi pati na rin ang ibang tulad niyang nangangarap. Madalas niyang balikan ang kanyang pinanggalingan. Hindi niya kailanman kinalimutan ang mga araw na siya'y gutom, pagod, at walang kasiguraduhan, dahil alam niyang doon siya hinubog ng buhay. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa labas ng kanilang bagong bahay sa probinsya, pinagmamasdan ng mga bituin. Napangiti siya. "Salamat po, Nay, Tay," mahina niyang sabi. Lumapit sa kanya ang kanyang mga magulang at sabay-sabay silang naupo. "Hindi lang ikaw ang may utang na loob sa amin, anak," sabi ni Mang Dionisio. "Kami rin, kaya nagpapasalamat kami sa iyo." Sa ilalim ng tahimik na langit, daramdaman ni Ariel ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito nasusukat sa pera o sa estado sa buhay, kung hindi sa kakayahang tuparin ang pangarap at maibalik ang ngiti sa mga taong mahal mo. At mula sa isang simpleng baryo, nagsimula ang kwento ng isang batang nangarap at nagsumikap hanggang sa ito'y matupad. Isang paalala na sa bawat hirap ay palaging merong pag-asa at sa bawat pangarap, palagi itong merong katuparan basta't hindi ka susuko sa buhay at palagi kang magtitiwala sa Diyos. Ang sipag at tiyaga at pagmamahal sa pamilya ay susi sa tunay na tagumpay. Hindi nasusukat ang tagumpay sa kayamanan o kapangyarihan, kung hindi sa kakayahang labanan ng hirap, pagsumikapan ang pangarap, hanggang sa ito'y magkaroon ng katuparan. Sa bawat sakripisyo, bawat pawis at luha, meron itong hatid na pag-asa at pagkakataon na siyang magbabago ng kapalaran. Sa madaling salita, kahit pagaano kahirap ang daan, kung may determinasyon at puso ka sa iyong ginagawa,
maabot mo ang iyong mga pangarap. At higit sa lahat, may papakita ang pagmamahal sa pamilya sa pinakamalinaw na paraan. Dito na po nagtatapos ang ating may 50 sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!